Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik muna tayo sa flip top. Pause muna tayo sa mga request videos. Ang tawag dito, half na ng May. So May 1 hanggang May 15, more on request videos tayo. So ngayon, magsingit muna tayo ng flip top battles, and if kaya, makapag-start tayo ng Isa Buhay 2026. Siguro 2 battles kung meron man, kasi I think isa pa lang, yung Poison 13 Sensei pa lang ata. Tapos etong share ng Husky tsaka yung Katana Invictus, I think ayun pa lang yung na-upload sa second site. Pero ngayon, balik muna tayo sa flip top. Unahin ko muna tong Katana vs Invictus. Actually, nagkaroon na ako ng prediction dito sa channel na sa sa FB page natin, guys. Kung naka-follow and kung naka-like and follow kayo doon, makikita nyo yun. Lahat ng battles sa second sight, day 1 and day 2, nagkaroon ako ng short predictions. At itong Katana vs Invictus, nasabi ko na doon, panoorin na lang kung interested kayo, 'di ba? I think kasi nasabi ko doon yung mga gusto ko sabihin doon sa sa champ vs champ na prediction doon. 'Yun. Katana pares champ, ba? Champ vs champ. Si Katana recently si Invictus 2023, 'di ba? Tapos pares silang magkaiba ng estilo, at pares din silang malakas sa kanya-kanya na lang estilo, 'di ba? So ayun, hindi ko na i-deep dive to. Umpisahan na natin. So Katana vs Invictus, exciting kasi kung paano nila babasagin yung kanya-kanya nilang estilo. So excited din ako dito. So ayun, Katana vs Invictus, game. Game. Yo! Nung chinat ako ni Anigma, yung tibok ng puso ko, puta, halos tumigil. Ako daw pili ng kalaban, sa isip-isip ko, shit, wala na sa akin makakapigil. Pero ilang minuto lang, lungkot din agad. Biglang naputula ang gigil. Ending siya na lang pinili ko. Wala di daw available si GL. Halika nga dito, second choice ko. Handa ka ba sa kaganapang hahambalang? Di ko tinutuko yung handa mo. Ang tanong, handa ka na bang matanggalan ng yabang? Di porket champion ka, respeto kita. Dinedepende ang paggalang. Wala akong respeto sa title ng Isa Buhay pag di unang beses na pagsalang. Uy. Okay. Ano malakas kay Invictus? Conviction. Okay. Ayos na linya yun, ha? Wala akong respeto sa title ng Isa Buhay pag di unang beses na pagsalang. Okay, ano nyo nga ako, guys? Enlighten nyo nga ako. Kung di ako nagkakamali, syempre, bukod sa Isa Buhay 2013, lahat naman sila doon una, 'di ba? 2014, si Batas siguro, unang pagsalang. Sino-sino yung mga unang pagsalang sa Isa Buhay na nag-champion? Yun na, enlighten nyo ako, guys. Kasi sobrang dami na. Malabong si GL kasi sumali siya ng 2024.
Si Invictus malabo rin kasi I think sumali siya ng 2018 kung di ako nagkakamali. 2022 Pistol, hindi rin si Pistol, sumali siya ng 2018. Sino ba? 2021 J Black, sumali rin siya ng 2018 I think. Kalaban niya si Lipcram, di ba? Ano pa? 2020 MZite. Si MZite sumali ng 2016. Natalo kay Plasma. 2019 Six Threat sumali ng 2017. 16 Mot. I think si Mot. First ni Mot, 'di ba? First ni Mot sa Isa Buhay. 16 Looney, yes. Unang pagsalang niya rin. Tapos 15 hindi kasi si Batas nag back to back siya doon, 14 kasali. Yun, so I think doon, no. So I think syempre yung 2013 wag natin i-count kasi lahat naman sila doon first time. So 14 Batas, Looney, Mot, ano pa, sino ba yun? Sinasabi ko. Yun lang, no? Sila lang. Tapos si Katana. Kung may mali or may kulang, enlighten nyo ako guys sa comment section. So, ayun. Ayos din yung ano dito ni Katana, no? Na walang respeto sa nag-champion sa Isa Buhay ng hindi unang pagsalang. Okay. Game. Ano bang malakas kay Invictus? Conviction. Binabanat, attack na attack. Kahit wak yung linya, parang artista. Ganap na ganap. Nung buwelta, ilang lines lang malakas kada round niyan. Sa atin sapat na agad. I-deliver mo ba naman ang paganto? Ang inanlalamunan, malat kung malat. Kahit sa first 2 minutes, wala kang malupit na punchline, wala kang dapat ikabahala. Basta sa pangatlong minuto, todo mo conviction, lahat ng bars mo na itatama. May hypnotize mo na kami nun, na buong round mo yung nakakahanga. Limot na agad namin na kanina, 2 minutes kami sa'yong nakatunganga. Ang daya, sa live lamang yung tunganga, sa mga berso ng tula, sa video naman antok, one time nabagsakan pa ako ng cellphone sa muka. Okay, Pero gets. papalakpakan ka pa din kahit ang daya mo. Ang ganda Sa to. mga berso ng Nangyayari ba sa inyo yun? Yung pag-antok ka na, nag-cellphone ka pa, tas biglang babagsak sa'yo yung cellphone kasi nabibitawan mo. Nangyayari to sa akin madalas. ang tula, sa video naman antok, one time nabagsakan pa ako ng cellphone sa muka. Pero papalakpakan ka pa din kahit ang daya mo. Tinitipid mo kami ng talento. Para kang mabait na asawa, tangina, natututunan namin sa'yo makontento. Uy! Pati kayabangan yan, madaya. Corona daw ni Pistol, nagmula lang sa babae. Kumusta naman yung sayo, galing sa ayaw magpatawang komedyante. Pare-parehas tayong may putek, hasta kang malinis. Yung kadugaan mo, ang sneaky be. Andyan si Krega, di ba? Anduga, asa na ba yung reaper eh? Finals niyan, bago matapos, boss, alam ko, maaalala mo pa to. Yung mga barakong huli ay ang pabaon lang sa'yo! Kala mo, aawayin ka, no? Tas ending, Sir Enigma, ikaw yung tunay na kampiyon. Tingin mo, ba't nagpanggap na galit? Ako, tingin ko, alam ko yung tunay na rason. Bago siya mag-champion, si Lanceta, halos kakaban lang sa liga. At dahil galit yung best friend niya kay boss, agad nag-isip siya ng linya. Excited niyang binidyo call si Lanzo, kinikilig na magpabida. Abangan mo, finals ko, pre. Tatakutin ko si Enigma. Tangina mo. Tangina mo. Ang tinutino mo pa naman tingnan. Gago ka din pala magkikilos. Magpapakyut ka lang kay Lance, puta dadamay mo pa si boss. Kalalaking tao kasi may boy best friend. Pag-ibig, ba't mo pa nililimos? Be, di mo kailangan pagtripan si Enigma para lang mas mahalin ka ni Bigos. Alam mo, ang tunay na pagmamahal, wala yung kondisyon. Wala ding hinihingi na kapalit. Kahit di mo siya maipasok dito, mahalaga pag uwi mo, sa'yo pa din mananabik. Kahit sa panaginip na lang kayo nagpi-flip top, sa pagtulog, dapat di nag-aadik. Gumising ka at nang makita mo, ang tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, sumpa mo kay Lance, panalo'y kukunin mo ng pilit.
Kahit ang puso'y wala nang maramdaman at wala na siya dito, pangako mo pa din ng nasa isip. Kahit si boss nagawa mong bulyawan dahil sigaw ng puso mo'y di mapapatahimik. Round 1, pakita mo sa amin ano pa kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Okay, medyo hindi ito yung ina-expect kong katana, 'di ba? Sa review ko, sa prediction ko dun sa match-up na to sa FB page ko in-upload 'yun. Sana kasi inano ko doon ginawa kong intro 'yun, no. Sayang. Pero hindi, ano niyo na lang, puntahan niyo na lang kung interested at kung may time kayo. FB page ko ayan, Judge Jinan guys, panoorin niyo doon. Andun yung lahat ng battles sa second sight na binigyan ko ng prediction. Okay. So, ayun. Sige. Try nating i-recap. Sa pagkakaalam ko, sinabi ko dun kay Katana na yung first half ni Katana, more on comedy, more on entertainment pa yan. Pero pagdating ng second half, dun na magkakaroon ng switch eh. Biglang maghahalimaw si Katana, biglang yung mga narratives niya, yung mga references niya, yung mga punto niya, biglang ang lalakas bigla ng impact. Yung mga setups niya sobrang effective para pag dumating dun sa pinaka punchline, haymaker talaga, room shaker talaga, ganun eh. Pero ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, parang hindi ito yung Katana na in-expect ko, no? Medyo flat or average yung naging round 1 ni Katana dito. Yes, andun yung comedy, entertainment sa unang kalahati. Pero pagdating sa pangalawang kalahati, hindi yun yung Katana eh. Di ba? Parang buong round 1 niya more on comedy, entertainment. Pagbe-breakdown kay Invictus, yung pagiging last champion, kung paano naging kampiyon, about kay Lanceta, yung mga ban. So, parang ganun eh, no? Doon umikot yung round 1 ni Katana. So, hindi ko pa nakikita yung Katana na ine-expect ko. Hindi ko pa nakikita yung Katana na napapanood ko sa Motus, dito sa Flip Top, yung isa buhay run niya. Hindi pa. So, I think round 2 and 3, baka bumawi si Katana. Pero sa pagkakataong to, yung round 1 medyo flat or average pa yun. So, ayan. Chance ni Invictus na makuha to. Pakinggan natin. Game. Pati sa buhay ko, nilait. Yung round 1 mo nga, kay 30 lang ako na-impress. Yung round 2 mo, sino? Carlito? Alter Ego? Beta Test? Beta Mas test. JD81 aking semis. Kanya St. Ice nag-Ingles. Tas finals ko, Husky na left field, ikaw lip cram na depress. Pasensya na, Vuelta Balentong. May nakalaban akong Snorlax. Basyak mga baon, naka-Pro Max kapag katapat kampiyon na walang olats. Kaya pala susunod na mot. Oot ngayon na kanyang oras. Kasi kung nagpigil pa ako kay Pistol, tong sunod na to, mas matotodas. Flip Top Gate! Nagpigil kay Pistol, Kasabayan lamang kita dati, di ba? Bakit biglang bago ka? Di ka lang nakasali sa mga nauna. Kasi maraming mas talentado pa. Kaya paanong newbie ang dating? Gayoy, magkaedad lang tayo, ha? Sadyang pang rookie ka pa rin habang ako ay veterano na. Hindi ka magaling aning. Madaling gawin yung mga pambading nating. Katana di kita kasing talim. Tinanggap lang kita para sa kaching-kaching. Kasi ano bang kalokohan to, Enigma? Religious ka, Brad? Ano, pagkatapos ko sa Christian, si Jesus agad? Pues gagawin lang kitang bata kung tingin mo abab. Kasi kung si Jesus kakatana, si Invictus ang God. Okay. Kung siya yung Panginoon, baka languna lubos, tanga paluna to boss. Anong nakuha mo, dos? Porque mahaba yung buhok, akala mo sa yung Diyos. Pues ako parang 10 utos pagkat una mong los. Kasi basura kanyang breeding, masahol ka pa sa alipin. Yung mga sulat parang yung pagkakampyon niya walang meaning. Manalo man 10,000 ipagyabang mo mga winning. Talo ka pa ng talunang ginagawa to ng may sining.
Kasi masyado ka ng feeling. Akala mo ang diring. Mukha ka namang matandang ermitanyong kakagising. Kaya kung hiling siya'y malampaso, pues tatanggapin mas fitting. Ngayong hindi lang pagkatalo, bibigyan pa kitang beating. Ano, Okay. malabo sa tingin? Nasa kabaong kang itim? Kaya wag na magtanong, ba't ba masyadong madilim? Panalo mo, 8 pa lang at dagdagan to ang hiling. Kaya nakuha mo pa siya may pagkatapos ng libing. Kasi minura Diyos sa battle. Matuwa lang mga iilan. Huwag mo sanang pagsisihan kapag kumarma ng matindihan. Isa kang atheist na sinner sa apoy ka masisilaban. Pues gagawin kitang believer at ngayon ka mabibinyagan. Kaya halos gabi-gabi na stress-stress. Habang ikaw walang ka stress-stress. Ako sa bek na mambira parang ilalabas na testes. Tila hangad makaisa, ta second sight pa kanyang next test. Kasi pahiya ka na, sira pa undefeated sa may SS. Kasi kahit di man match ang dunk, pitasin niyang cash at ang kalidad na magsasabi sa amin na hindi kami mag-batch. Pigain ang max hanggang tanggapin ang facts na junk. Nilabanan lang naman kita para magpalaki ng stats. Kasi lagi busy man sa bahay, pati ibang mga bagay. Madali ka pa rin ginawang tangat mahina kahit di magsanay. Pagkat hindi ka kahanay, talagitang sinalakay. Parang hiwang ginahasa mga linya kasi pilit na mahalay. Kaya nga bitaw malumanay sa bigat ng espada niyang akay. Hindi mo na magawang humati na unang nangawit at saka nangalay. Mabagal ka ta ng inalay, 2 kamay pinalalatay. Pabelo ka palang putang ina mo ka kanina ka pa kinakatay. Grabe yung... Tapos na? After ng laban ni Invictus kay Pistol, grabe na yung grabe yung naging consistency ni Invictus, 'di ba? Kung napanood niyo yung laban ni Invictus kay Pistol, ako napanood ko ng live yun, puta. Ano talaga panoorin niyo rin sa live, panoorin niyo rin sa dito sa channel. Na-review ko na yon, or gusto nyo yung mismong battle, pa-search nyo lang, makikita nyo yun. Ang ganda ng performance ni Invictus doon, kain kung kain talaga. At to be honest, nakay pistol side ako nun kasi si Pistol isa yan sa mga nakakatakot makalaban kasi kung paano niya bigyan ng alam mo yon, yung kung paano niya i-diffuse, kung paano niya i-breakdown yung kalaban, sobrang effective sa ganung style niya. Yung style niya, sobrang master na niya. So ako, I was pistol side sa ano na yun, sa battle na yun. Pero grabe yung pinakita ni Invictus nung live. Kaya, nung live, sabi ko, tangin na kay Invictus yun. And yes, nakuha ni Invictus yung panalo at na-review ko na rin yun. Ganun pa rin yung naging resulta para sa akin. Tapos ngayon, itong round 1 ibibigay ko to kay Invictus. Men, unang-una sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung katana na in-expect ko. Hindi ito yung katana na napapanood ko sa Motus. Hindi ito yung katana na nag-champion sa isabuhay. Hindi ito yon, men. May kulang. Sa tingin ko, hindi pa niya nailalabas or nilalabas yung 100%. More on comedy, entertainment, breakdown pa lang yung ginagawa niya. Wala pang mga narratives dito, wala pang mga punto, wala pang mga haymakers, mga punchlines, wala pa. So, Invictus, typical na Invictus, holorime, multis, flow, diba? Tangin na, kung ulitin nyo, yung buong round 1 ni Invictus, sobrang linis nun. Tsaka yung level of difficulty ng mga multis niya, sobrang hihirap. Kaya hindi mo pwedeng tulugan yun. At yun, sabi ko nga sa inyo, after ng laban ni Invictus kay Pistol, mas na-appreciate ko siya, mas nagugustuhan ko kung paano siya magtahi, kung paano siya magbigay ng mga, alam mo yun, yung mga holos niya na sobrang saktong-sakto talaga. Ang galing eh. So, gusto ko sanang ibigay ng tabla to kasi syempre si Invictus nag-focus dun sa estilo niya at para sa akin naging okay naman yun, naging successful naman yun. Si Katana naman estilo rin naman niya ni Katana yung comedy at entertainment, pero yung kalahati lang ng round niya madalas
Yung kalahati ng round, more on ano na yan, mga punto. So gusto ko sanang itabla yon dahil sa naging okay naman yung performance nila sa kanya-kanya nilang estilo. Pero I think nakuha ni Invictus to kasi gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ito yung 100% na katana na in-expect ko. So yun, 9-8 or pwede nga 9-7. So ganun kababa yung naging tingin ko dun sa round ni katana. Pero sige, 9-8 in favor of Invictus. Lamang na lamang si Invictus doon in terms of rap skills at kung paano niya, yung level of difficulty ng mga holo, yung mga multis, ibang klase yun. So, yun, para sa akin, mas effective siya sa estilo niya compare kay Katana na feeling ko nagpigil pa. Okay, so, round 1, Invictus yun. Round 2. Yo! Oh, tangina, ito na naman. Yung ngayon lang ako nag-flip top. Tol! Hanggang dito. Tol, magkakaiba tayo ng mission dati. Matandating parang di ako makuha, parang gago. Kaya kayo nakuha, nag-tryouts kayo eh. Kahit kailan boss, nag-tryouts ba ako? Guy. Tol, kung sinabayan ko kayo noong 2015 at flip top ang inuna kong maasikaso, sinong kakantot nun sa call center na mga chicks na empleyado? Joke lang. Cut. Yo. Alam naman ang lahat na nag-PSP to, di ba? Yeah. Tinatanong ko lang. Wala akong balak na dyan ikay banatan. Pero neto ko lang nakita kinang ina, sumali ka pala ng matira mayaman. Kala ko sila ano lang yon, Shay, Mot, Sixth Threat. Sorry kung late ko nang nalaman. Alam mo namang mahirap matandaan yung mga nalalaglag sa round 1. Tang ina kasing style yan, mga wordplay niyan, kundi sablay. Magulo yung meaning niyan palagi. Di ka bagay maging pistol, dapat bibigan, danghari. O sige, pistol, bibigan, sige. O ano yung danghari? Tang inang wordplay mo, kahit ikaw, di mo alam meaning nung kalahati. Pag bumitaw na yan ng Invictus type shit na wordplay, tapos walang kumagat, uulitin niya yung punchline, nakala mo, sobrang tanga nating lahat. Ganto. Pati kasama mong si Awit, tang ina ka-vlog. Ka-vlog? Pag namatay ito sa harap ko, kasalanan mo to, boss. Ang ina, ano ba kala mo? Sobrang lalim nun na hindi namin nakuha. Palagay mo, sobrang komplikado mo na di ka maabot ng mga tulad naming tagalupa. 2-syllable na cut words, tas kung umasta, kala mo wordplay of the century. Kung yan lang kaya mo i-offer, umalis ka dito, meron na kaming Lego G. Gago. Tas walang katapusang wordplay sa pangalan. Naligo si Pistol eh. Abatain naman. Pati tunay na pangalang Christian, winordplay sa Kristiyano. Dating-dati pa yan. Paano na lang ako, Katana, ano wordplay sa espada? Kada battle na lang. Paulit-ulit na napapanood namin sa'yo. Baka may ibang channel ka dyan. Wordplay God? Hari ng holo? Kung kadikit talaga yan ng yung pangalan, hindi mo kailangan ulit-ulitin yan sa amin kada laban. Taas ng tingin, gusto pa ata tawagin ditong kamahalan. Eh kung ganyan kataas gusto niyang tawag, paanong hindi ko bababayan? Okay, taas na okay. Tawag, bababayan. Kupal. Buang. Tol, tatapatin kita. Wordplay, ang ika-animoy, ika-ika-animoy pilay. Gago. Ang ika-animoy, ika-ika-animoy pilay. Yun yung wordplay na malakas. Holo, kita mo to automatic yung sa utak namin bumakas. Sa lahat ng niyayabang mo na skills, tol, ang mabangis doon ay si Lance. Sobrang hinang version mo. Fucking ina mo. Kaya pala hindi, okay. Animoy, ika-ika-animoy pilay. Ang ika-animoy, ika-ika-animoy pilay. Yun yung wordplay na malakas. Holo, kita mo to automatic yung sa utak namin bumakas. Sa lahat ng niyayabang mo na skills, tol, ang mabangis doon ay si Lance. Sobrang hinang version mo ni Lanceta, halatang hindi ka nagda-drugs. Sa dami ng iwang tatanggapin mo ngayon, di yan kakayanin ng gasa.
tsansang mabuhay, malabo, di yun nakain ng kalabasa. Etong matandang susupot-supot, papatikibin ng labaha. Pero idediretso ko sa tiyan mo, hulaan mo na lang yung lasa. Burst lang ba? Shit. Burst lang ba? Ina Bilang mo. 5-0, magiging husga ng judge sa katana. Sa sobrang brutal ng gagawin ko sa'yo, hatol sa akin ng judge, walang piyansa. Kung gusto mo, kung gusto mo akong binyagan, hindi pa rin ng tugma ang kailangan mong isama. Tol, sa sobrang demonyo ko, ang kailangan mo yung Santo Papa. Pagtapos mag-champion, anong nagawa niyan? Sa PSP, pinagmukha lang tuta. Isa buhay champion, tas kangkong, 2 talo agad nakuha. Ako pagtapos mag-champion, game agad, handa dugo puy at pawis luha. Babad sa panalo, kaya yung gutong gayang sumabay sa langit lupa. Oh, Ito na. ang ina. Oo, langit lupa. Naghukay kang magkanda kuba ako. Para makapasok ng flip-top, lilibing kita sa muntin lupa na to. Ginawa ko na din ang puntod. Para si Enigma, sure na makuha ako. Ikaw abangan mo yung sundo, yun ang kukuha sa'yo. Yeah! So, ayun, tangina. Ito na yung sinasabi ko sa round 1. 'Di ba? Na ganun yung structure kasi ni Katana kung paano siya magsulat eh. Men, kung hindi niyo pa napapanood si Katana, panoorin niyo yung debut battle niya sa Motus against Da Vinci. Tapos yung pangalawang battle niya, I think kay Joss sa Ultimo 2 sa Motus pa rin yun. Basta, kung hindi kayo nakasubaybay sa mga battles ni Katana sa Underground, I suggest panoorin niyo yon para alam niyo rin, no? Kung at masabi nyo rin kung tama or mali sinasabi ko. Kasi, ayun, wala pa si Katana sa flip top, nasa Motus pa lang siya, pedestal, napapanood ko na to, at sa tingin ko, I think, ano naman, kung ano yung naging pagbe-breakdown ko sa estilo niya, I think ganun talaga yon. Kaya nga yung round 1, sabi ko medyo hindi ito yung Katana na ina-expect ko, hindi ito yung Katana na napapanood ko. Yun yung sabi ko. Pero pagdating ng round 2, ayun na. 'Di ba? Yung kalahati ng round, ano yung nangyari? More on comedy pa rin. More on pagbe-breakdown pa rin. 'Di ba? Tapos pagdating ng second half, I think hindi pa nga second half yun eh. Parang 1/4 nga lang ng round ni Katana. Comedy entertainment eh. Pagbe-breakdown, binreakdown niya ulit kung about dun sa pagiging champion nga ni Invictus. Pero pagdating ng second half, narratives na yon, punto na yon na yung estilo mo, si Lance yung malakas, kaka-champion lang, naging talo na sa, 'di ba? Binreakdown niya yung mga past battles ni Invictus about sa matira mayaman, 'di ba? So isang solidong round 2 para kay Katana. Na pinaka nagustuhan ko dito yung nag-tryout ba ako, boss? Nag-tryout ba ako? Tangina, hindi naman siya nag-tryout eh. Special pick siya, guys. 'Di ba? Tapos, yun, unang pagsalang sa isa buhay, nag-champion ka agad. Iba rin talaga yung iba rin talaga yung kumpiyansa ni Katana eh. Kitang-kita mo yun dito sa round 2 especially. So, yun, ibang Katana ang napanood ko compare sa round 2. Mas dumikdik, mas madiin yung mga pinupunto niya dito. Ang ganda nun. So yun, hindi ko na isa-isa yung mga linya na mga nagustuhan ko, pero itong round 2 sa yung round 2 ni Katana, ito yung masasabi kong in-expect kong Katana. So yun, feeling ko ito dito na magkakaroon ng dikdikang battle. So, i-start na ng dikdikang battle to. So Invictus, kailangan mong bumawi. So game. Game. Yo! Tang-inang hininga yan. Amoy dragon. Tapos, pukin ng ina mo, hindi ka sana mananalo kung ako nakatapat mo sa ahon. Dinamay pa si Lance. Akala mo naman, siya sa akin yung magiging lason. Kung talaga mas malakas sa akin yung best friend ko, bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagcha-champion? Real talk, gago!
natatakot sa'yo, tol. Parang planong mamundol. Wag lang masyadong mabulol, kaya niya tayong makontrol. Pues magaling man magsulat, halatado na pulpol. Isa kang malaking burat na nakatago sa bulbol. Kaya ba't bapalo ka mang away? Panay pasalo pa ng laway. Ako'y mauga ka niyang pakay. Ang kaso mukha ka ng nanay. Kasi tangin ang buhok yan. Anong akala mo, bagay? Pues hula ko lang, resulta to ng 10 taong tambay. Gago. Tanong paano ko nasabi? Napanood ko na sa random vid. 10 taon ka nang bumabattle sa mga minor league. Kaya katakataka talaga bakit tinatrato ka pang bagong kid. Pakatakatana ka pang stage name, sinasapo mo naman. Palmolive! Gago. Bayot halata. Putsa masyadong malala. Sobrang dugyot pa ng muka, parang Armandong mataba. Sadyang mukha lang malamya. Oo, mukha kang matanda. Mukha ka na ng tomboy, tas mukha ka pang bakla. Kaya ba't ba siya nagpapahaba? Yung rason dyan ay mysterious. Di ko alam kung superstitious o malubhalang mga may issues. Ano porke long hair, siguradong mas batak to kay Invictus. Mas kalbo sa akin itong Samson hanggang magmukhang si Phoebus. Kasi parang may sinto ka, kaya para magtinuna, sa pilitan pudpurin yung dahilan ba't may ginto siya. Tamang hindi yan puputok, kundi lang dahil sa itsura. Mas bebenta tong buhok pag ginawa ko ng piluka. Tsak lalabas pagkasupot, pagkasandata na putot, at nigagana yung katana pag sira na yung tuktok. Kahit pa itaga, di natatama tong bugok. Tanging pag-asa niya na lamang pag-aralan sumuntok. Kasi nag-jump man parang lakiran, tsaka katana lip magpari yan. Kaya yung finals puro gimmick, pati TF pinagpartihan. Pues kahit sa akin maging kampi man, tamang palitan ng atake lang. Parang pinastate kasi balikatan ng pinagpraktisan. Pagkat pumayag sa 50, multo niya si Cripply. Ako sobrang shifty, papalagto sa Big 3. Tas employee of the year lang tatapat niya ang filthy. Pues tawag sa akin, Boss Invict ng battle rap, mala Flick G. Oo, pasensya sa abutin kung gusto ko mas risky. Pangalan ko Envy at doon ako'y guilty. Kaya binasa gate 0 parang lumunok ng whiskey. Para hindi man next na mo tsak susunod ka na tipsy. Uy. Ganyan sumulat ng tama, sukdulan sa tala. Hubog na makata kung tumugma mahaba, tas itatapat sa akin yan dugyot lang na mama. Tsaka kahit di mag-ahit magmumukhang bata. Kasi wala na akong awa, pitas ka ngayon. Ginugol ko sa battle rap lampas dekadang taon. Kaya wag kang magyayabang dala katanang hapon. Pagkat walang tatala sa nahasa ng panahon. Time. Okay. Round 2 bigay ko kay Katana. Yung round 2 ni Invictus sa palagay ko, sa tingin ko, parehas dun sa round 1 pero mas umonti kasi yung ano dito eh. Mas umonti yung mga holos niya. So, round 1 ang dami niyang holos doon at nagustuhan ko yun. Tsaka pagdating ng round 2, umonte at hindi naging ganun ka epektibo rin, 'di ba? Unlike sa round 1, kung tignan nyo yung round 1 and round 2 ni Invictus, masasabi natin na mas effective si Invictus doon sa round 1 eh. Mas masarap sa tenga, maraming holos, andun yung mga multis. Though sa round 2 andun pa rin naman yung mga multis, pero I think yung mga holos yun yung nabawasan, 'di ba? Tsaka yung breakdown ni Invictus doon sa katana, wala na eh. Naging ineffective na kasi may ganong linya si Katana sa round 2 niya. Kaya na-lessen talagang impact netong round 2 ni Invictus. So, round 2 bibigay ko yung kay Katana at sa simpleng explanation lang, ito yung Katana na ine-expect ko. Ito yung Katana na hinahanap ko. Ito yung Katana na napapanood ko sa Underground League, Motus, Ekisan. I think Ekisan yun. Yung laban nila ni Killua. So, ganon. So,
sana pagdating ng round 3 madala ni Katana yung ganung power, yung ganung energy at ganung performance level kasi yun na yung Katana na in-expect ko at I think in-expect din natin. So yun, 9-8 in favor of Katana sa round 2. Medyo bumaba yung energy level dito ni Invictus, tsaka medyo maraming nawala sa sulat niya. Unlike kay Katana, lumakas at mas naging epektibo, 'di ba? So 'yun, round 1 Invictus, round 2 Katana. So pares silang may 9-8, 17 all. Round 3 tayo. Deciding round 2, deciding factor to. So pakinggan natin. Game. Yo, tangina. Nagtanggal lang ako ng ipit, pati buhok dinamay. Napakagrabe. Anong Palmolive, tanga, sunsilk pink yan pare. Yo. Yo. Alam mo, napapansin ko, ang hilig mo mag-bars tungkol sa Bible. Tingin mo tama yan? Hindi, gusto ko lang maliwanagan. I mean, ako din naman, Jesus nga masama nga, di ba? Dami nga galit sa akin sa simbahan. Pero ikaw, kinikwento mo lang sa amin eksaktong nabasa mo. Tol, kung di mo binago yung linyahan, yung bit-bit mong pyesa, di yan sa'yo at di din yan para sa kalaban. Halimbawa, si Pistol, papako niya daw sa cross. Dun yung anghel umusbong. Unang dinig ang angas, lalo kung yung kwento, alam mo ang kadugtong, tipong bubukas yung langit, kulog at kidlat, bigla ang dadagundong. Pero si Pistol, papako mo sa cross, tangina mo, tataob yun. Isipin mo. Di mo pinag-isipan eh. Wala bang mas efficient na pagpatay? Ano yan, may koronang tinik siya sa ulo, tapos may burger sa kamay. Di ba uso physics sa inyo, pare? Sinong tangang gagawin yon? Tol, may rason kung bakit nakadapa lahat ng lechon. Pagkapako, biglang naging tactical. Nilabas mga baril nga nadala. Bit-bit daw niya buong arsenal. Kala mo hitman talaga. Putang ina, sniper na nakaholo oh. Dapa pa yung tanga. Tago mo na yan, tangina mo, wala na, tumumba na. Basta maibars mo lang kasi yung nabasa mo, di mo ina-analyze. Katotohanan, try mong tuklasin. Isipin mo, paano kung di talaga humahaba yung ilong ni Pinocchio pag nagsisinungaling? Paano kung yun ay kaya niyang kontrolin para patuloy nating punahin at yun pala mismo yung instrumento niya para malaya niya tayong manipulahin? Ano pinaupa din? Yan nabasa mo, bago mo ituro yan sa akin, tanungin mo muna kung pumayag ba akong yung palad ko bubutasin. Para sa kasalanan nyo, maawain? Pasensya ko, wag mo susukatin. Kasi kahit mag-change name ka pang Lazarus, gago, hindi kita bubuhayin. Dapat ko nga ba ito nakatakutan? Panalo baka matangay niya nga din? Ako nga ba'y nahatulan? Kalaunan ang nakatakdabay dadanasin? Tuloy ba yung handugan sa tagpuan? Naalak at tinapay ang pagkain? Cancel ang huling hapunan? Mga ubal, walang papatay sa akin! Puking ina. Di ka naniniwala? Nagpapanggap lang akong Diyos? Ano ka, expert na diboto? Tingin mo di ako nagsasabi ng totoo? Na parang kwento ni Pinocchio? Di bistado na bistado, di talaga sa langit tayong trono. Oo, nagpapanggap lang akong Diyos. Ano bang aasahan mo sa demonyo? Gusto mo ba to? Kasalukuyang mong pwesto? Basta ba kunin mo na suntukan? Pero matatanggap mo lang sa akin, puta demo, paano patulugin ng walang unan? Baka magkabutas ka pa sa bungo bago ka pulutin doon sa kangkungan. Kasi yung mga sungay mong patuboboy, bubunutin ko sa bunbunan. Gusto mo akong palitan sa pwesto? Di kita ko kontrahin. Samahan pa kita papasok at palabas. Lilibot pa kita sa aking imperyo. Ay pangukontak, inain kosang satanas. Tingin mo bagay ka dito sa impyerno? Ito yung mga gusto mong maging. Kaya naaktok ang marahas. Sasalpakan ka namin ng helot. Ang ina mo ulol, bading gago dun ka sa taas. Ako sana pangalawang tataluning champion. Kaso ending na tapa din. Umpisa ng taon, di sumang-ayon. Agad na peste ang hangarin. Second sight agad ka lang nilamon. Next time baka pwede na pala din. Bawi ka na lang sakali pag umahon. Di mo kaya si Hades sa ilalim. Unang talo mo ngayong taon, tol. Tanggapin bilang lalaki. Ingat ka pa uwi. Huwag kang iiyak sa biyahe. Tay! Okay. So,
crucial yung round 3 guys, kaya panoorin muna natin yung round 3 ni Invictus kasi mas madali nating mamamanage yung vote kapag nalaman at narinig na natin yung round 3 ni Invictus. Kasi yung round 2 ni yung round 3 ni Katana, yun nga, yung lagi kong sinasabi sa inyo, sana napatunayan ko na sa inyo na tama ako, na more, na yung early part ng round, more on comedy. Doon kasi kumukuha ng buwelo si Katana. And after that, ano nangyari? Papunta, entertainment comedy yung early part, tapos doon kumukuha ng buwelo. Tapos ayun na, more on punto na, more on narratives na, more on mga suntok na yon. So sana rounds 2 and 3 na nakita nyo yun, at sana mapanood nyo or pinanood nyo yung prediction ko sa battle na to. Sana mapanood nyo or sana panoorin nyo. Yun lang naman. At yun yung naging outcome or result ng rounds 2 and 3 ni Katana. Sa round 1 lang medyo hindi yun yung Katana pero rounds 2 and 3 nagpakita na yung Katana na ina-expect ko. At ayun, pakinggan muna natin si Invictus. Tignan natin kung ano yung magiging handa niya sa ganong round 3 ni Katana. King inang to, parang tanga. King inang to, parang tanga. Akala mo may bara? Yan na yung round 3 mo? Talaga? Sigurado ka wala na? Lampas sa buwan, nasa isip to. Pinagpuyatan ka, Katana. Tas yan lang sasabihin mo, ha? Chinat mo na lang sana. Halatang bunga ka ni M-Site. Kasi skills niya almost 10. Yung pagcha-champion pa sa flip-top, naging tila bogus din. Sabay sa liga niya nag-focus, yay tadhana obvious men. Kaya sinilang ka sa motus, kamatayan, motus din. Motus-tus din, Pagkat siyang galing na sanga, yay binibida talaga. Marami raw nakapasapan ay hindi basta-basta. Gusto mo malaman, totoo, bulok yung liga na dala. Kaya nagkampiyon mga autistic na tanga. Habang yung osang nagoholo parang batang multo, akong ako hanggang sa tono at saka sa punto. Kaya anong Hades ka't naglalagablab sa larong to, kung sa underground ang mga namamayag pag natamod ko. Kasi siya manggaya yung motibo. Ano, kita nyo yung difference? Inupuan ko lang yung stilo gang dumami na constituents. Ikaw hiling maging the best pa sa aking nakamit omnipotence. Parang sa pilitang drug test di matatanggi yung influence. Ayos yung rhyme scheme, no? Lahat ng nagpaka-invictus mga bida na ngayon. Kamakailan nga lang si Cygnus na gawaring magkampiyon. Ganong kalabo magpantay, tugatog naming tinalon. Mga pumasok kasabay niya ako ang inspirasyon. At yan ay sampal sa buong pagmumuka sa dami kong nagawa ng mga bago patago. Sabay lahat mahuhusay dumura sa galing ng bawat bata, kala mo patagagapo. Habang hangad matutunang tumula, tsaka estilo kada laban mas yumabong palago. Hanggang sadyang nalulung na tumugma, kaya di ko na malayang gato na ako kapalo. Para natigil lang sa battle ng taon, pagkatatat na kong bataing tuntanga na holo gamit na laro. Baka sa gigil magbulari maggamok na manlala ngayon nagalit umangat tsaka ubuslahin niyang bano. Ang inong yan. Tsaka sa init na dalati lamang yun na nagbabaga do marami kumakalat sunog kahit na ano. Kaya sabihin man sa aming sa apoy ka na sa tunaw sa akin tong Katana, oo tang inaabo. Kasi ano, hari ka sa trono, undefeated na sa logo. Kaso kahit nakatodo kapat tang ina pambobo. Ilaw ka pa habang ako garantisado nakaholo. Ikaw kaya ka walang talo kasi laban mo pang promo. Tinanggap kita kahit ayoko. Maski Katana di ka tono. Tsaka kasi yung inaasahan kong hahamon mga homo. Kaya nga napili tong kalaban nito lamang daw umoo. Tamang naiwan yung Katana kasi tumatakbo yung Zoro. Kaso yung baril nga na tanga. Parehas silang may call out, no? Hindi naman siya totally call out, no? Pero may pahaging kay GL, no? Si Katana kanina sa round 1 na hindi nga daw available si GL. Tapos ito naman sa round 3 naman ni Invictus. About dun sa Zoro, may iwan yung Katana so tumatakbo yung Zoro. About
Yun, si GL. Okay, so tingnan natin kung babattle pa si GL ngayong taon, pero tingnan natin. Tamang naiwan yung katana kasi tumatakbo yung Zoro. Kaso yung baril nga na tanga, tsak mas kawawa kondisyon. Tas buong arsenal dala, wala na dapat tong question. Kasi kung binigay pistol katana para saan pang proteksyon, tingin ko lang dito sa datang karagdagang koleksyon. Kaya nga tao na pa-visit sa nagawa ko tsaka hilig. Kaso kailangan na magsarado para sakto sa time limit. Parang bangkay niyang binaon at sa may lupa to tinirik. Sa katana kinahon pagkatapos na yung exhibit. Tong ina mo. Di na Hirap. tamang ibinidang kakapasok na kalaban. Kasi parang despedida pagkat bago na maalam. Kaya burado na pangalan nitong nagyabang naharang. At anong bago wakasan, sino pang champ dyan matatapang? Tang inang lakas nun. Putang ina nyo. Paano to? Inuna kong sabihin na pakinggan natin si Invictus muna bago natin bigyan ng hatol yung round 3. Pero hindi naging madali yung round 3 guys kasi ang lakas ni Invictus dito. Yung energy na dala ni Invictus katulad ng round 1 niya. Ganun. Tapos si Katana naman yung energy niya katulad sa round 2. 'Di ba? Round 1 ni Katana, round 1 ni Invictus versus sa round 2 ni Katana. Para sa akin magparehas eh. Tapos ngayon pagdating sa round 3, ganun din. Yung round 1 ni Invictus katulad dun sa round 3, yung round 2 ni Invictus katulad sa round 3 niya. Ito yung pinakamalakas na round nila parehas, round 3. Sobrang todo, I think sobrang sumolid yung round 3 ni Katana from round 2. 'Di ba? Tapos si Invictus naman from round 2 na lumaylay, naangat niya ulit yung performance niya and nadala niya yung energy sa round 1. So, dikit, pero I think tabla tong battle na to para sa akin. Round 1 Invictus in favor of 9-8. Round 2 in 9-8 in favor of Katana. So that's 17 points all. Tapos pagdating sa round 3, itatabla ko to sa 9 points and pareha silang may 26 points dito. Medyo nahihirapan ako kasi hindi ko na-expect na magiging ganito yung battle, dikit. Kasi actual guys. Kasi sa prediction ko ata na-predict ko rin na magiging dikit, pero sa performance nila sa actual video, I think lumalamang na kasi si Katana eh. Lalo na sa consistency, mas lamang si Katana, lalo na round 2 and 3 nadala niya yung same energy. Yung round 2 kasi ni Invictus lumaylay eh. Kaya sabi ko baka lumaylay na yung round 3. Pero mali ako doon. I was wrong guys. And nabigay ni Invictus yung pang round 3 talaga. At ayun, nakita niyo yung holos doon. 'Di ba? Yung multis, yung ayun doon talaga malakas si Invictus eh. Kaya para sa akin yung round 2 medyo humina kasi wala siya mga holo doon. Wala siya mga flow. Pagdating sa round 3, ganun eh. Holo, flow. Kaya sumobra talaga yung yung dating nun sa akin, yung impact nun sa akin. Tapos round 3 naman ni Katana, andun na yung ina-expect ng Katana, andun na yung Katana na nag-champion, yung Katana na nag-isabuhay, ayun na yun eh. 'Di ba? And para sa akin, na talaga yun, ang tawag doon? Teka, nagchuchoke. May right term doon eh. Hindi ko na maalala. Basta, round 3 ni Katana, isang solidong round yun para sa kanya. At hindi ko talaga in-expect na mahabol ni Invictus yun para sa akin. Dikit, medyo nahihirapan ako dito kasi tabla sila sa round, tabla rin sila sa scoring. Medyo mahirap kasi so, na lang to, taste buds na lang to, guys. Hindi ko na-expect to, men. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung magiging
Ganito yung magiging judgment natin sa pagbabalik natin sa flip top, guys. Kasi alam niyo naman, nag more on na tayo, mga rap lines especially dito sa Dismay. Pero di ko na-expect na ganito yung magiging pambungad sa akin ng flip top, Katana vs Invictus. Aminin ko, yes, sa prediction ko, in-expect ko naman na magiging tikit. Pero habang nire-review ko yung battle, sabi ko lumalamang na si Katana kasi lumaylay na si Invictus. Pero ayun, sabi ko I was wrong. Mahirap siya. Ang gusto ko yung round 3 ni Invictus eh. Kasi katulad ng round 1 niya na andun yung holo, 'di ba? Andun pa rin yung Okay, sige. Game. Ano to Either way yung battle na to, guys. Kung may magvo-vote kay Katana o kung may magvo-vote kay Katana, okay. Kung may magvo-vote kay Invictus, okay. Kasi either way talaga siya. So para sa akin, ano na lang talaga to preference na lang talaga ng judges. Guys, mahirap, pero I think I'll go with Katana. So ano lang, sabi ko nga sa inyo, I think it will fall sa preferences. And ito yung explanation ko para sa vote kong yun. Tabla sila, men. Round 1, Invictus yun, malinaw. Round 2, malinaw din na Katana yun. And round 3, parehas nilang strongest round yun. At sa tingin ko, deserve naman nila yung tabla na puntos doon para sa akin. So that's 26 points all. Pero ako, sa preference ko, I think I'll go with Katana. So ganito lang yan. Mas maraming angulo si Katana para sa akin. Mas marami siyang mga haymakers, mas marami siyang elements na pinakita. Although ang pinaka na nakita natin dun is tawag dito yung comedy entertainment, pero kailangan mo rin tignan kasi yung detailed by detailed na ginagawa ni Katana, lalo na yung pagbe-breakdown niya kay Invictus, kung nasan siya after mag-champion, sumali sa PSP, 'di ba? Okay din 'yon. Tapos yun, yung mga pino-point out niya na sobrang nagmi-mix kasi, sobrang nagko-complement kasi yung mga yung transitions ni Katana, ang creative lang para sa akin. Kasi kukuha siya ng angulo na more on i-focus niya sa comedy at entertainment. Lalo na yung round 3, yung ipapako sa Cruz, pistol, 'di ba? Yun yung angulo niya sa comedy. Pero nadala niya yun hanggang sa narratives, hanggang sa punto, hanggang sa technical, at sumusuntok pa rin. 'Di ba? Yung sniper, dapana, marami pa basta na switch niya yung isang angulo na yun papuntang technicals at mga effective punchlines. Si Invictus naman sa battle na to, consistent siya na kung ano yung estilo niya. 'Di ba? Hindi nga siya masyadong nagbigay ng comedy sa predictions ko kasi doon sa reels sa page ko, sabi ko doon may mga times na nagbibigay si Invictus ng comedy, or may mga past battle siya na nagsisingit siya ng comedy, 'di ba? Though dito may paisa-isa pero konti nag-focus si Invictus dito sa sa estilo niya. And yes, I agree, sobrang effective naman yon, lalo na yung round 3 niya, na ang ganda kung paano niya bin-breakdown yun, na hinahamon niya yung mga ibang champ, tapos yung mga tamod niya nasa underground league na, 'di ba? Magandang punto pero kasi yun more on, ang tingin ko kasi doon nagkaroon siya ng selfie burst doon, 'di ba? Tama. So I don't know kung mag-agree kayo, pero yun yung nakikita ko na more on naging selfie version. Pero hindi in a wrong or bad way Maganda yun, sobrang effective nun. Siguro sa structure na lang, kung paano niya kinonstruct, doon na lang ako tumingin. And I think Katana has the edge. Kasi kung paano niya nilatag yung mga verses niya dito. Yung level of difficulty, ibibigay ko yun kay Invictus. Yes, mahirap talaga yung ganun, yung holo,
multis, puta mahirap yon. Pero I think sa mga sa structure, sa creativity, sa 'di ba? Ano pa? Sa elements, I think lamang si Katana doon. So yun, overall na lang siya, no. Kung meron man akong hindi nasabi, kayo na magdagdag, pero I think sobrang sobrang dikit. 5 yung judges, I think 3-2 in favor of kung sino man. Pero ako, I'll go with Katana dito at ayun yung breakdown ko kung paano ko justify, kung paano ko clarify yung vote ko as Katana. Yun, Katana ako dito, guys. Katana versus Invictus. Mag-yes, beses para sa kanilang pareho. Dikit lang to. So na naman na yun. Ang boto ng Moreno, 4-1. Uy, 4-1. Para kay Katana. 4-1, mali pa ako doon, no? 3-2 sabi ko eh. Pero yun, gusto ko marinig kung sino yung, gusto ko malaman at gusto ko marinig yung bumoto kay Invictus. Tingnan natin kung pares kami ng pino-point out doon. So yun, dikit talaga, deserve ng, I think mas deserve ng battle na to na 3-2 yung score, pero game. Salamat kay Invictus, tangina, Boss Enigma, salamat. Mga kasama ko, sila Pau, si Waki, si Mia, Perlita, and po sa family. Salamat, Flip, ka palagi. Thank you. Binoto ko si Katana sa round 1. Parang undecided pa ako kasi parang nagkakapaan pa. Pero posibleng lamang si Katana, pero isinisan tabi ko muna yon. Pagdating sa round 2, binigay ko kay Katana. Feeling ko yun yung pinakamalinaw na Katana talaga. May nalinaw talaga. Tapos sa round 3, ayun na, doon na nagkatalo kasi parehong yun yung pinakamalakas ng Malakas, dalawa. yes. So, parang ang pinagbasihan ko yung mas sa umpisa pa lang medyo epektibo na si Katana. Hindi katulad ko kay Invictus na medyo Bumuelo pa. Bumuelo pa bago mangyari yung. So tama naman yung breakdown ni Poison dito, no, na sa umpisa okay na, effective na agad si Katana, tapos si Invictus bumuelo pa. Agree ako doon. Sunod-sunod na punchline na sinabi niya nung round 1, kung di ako nagkakamali, na parang maghihintay kami ng ganito katagal sa kayo. Parang yun yung pinaka-naging okay. Sayang lang siguro na na sila yung nagharap kasi parehong malakas. Mas naging epektibo lang siguro si Katana. Okay, agree. Ang sigurado 2-3 kay Katana, yung 1 undecided pa rin. Yo, Pistol here. Binoto ko si Katana. Ang pinakamalinaw na lumamang na round is yung round 2. Yes, round 2. Para sa akin na yun yung pinaka nagdikta kung paano ko sila yung laban. Yung round 1, dikit. So, maganda yung pagkaka-breakdown ni Katana. May effect siya na babantayan mo talaga o titignan mo talaga kung paano tumatakbo yung round ni Invictus. Pero when it comes sa mga nag-pick na punchline, parang hindi pa naman sila masyadong nag-pick dun sa dalawa. So, almost tabla sila sa round 1. Okay. Ganon din sa round 3, parehas nilang pinakamalakas na round. Yes, yun. pinakamalakas. So, halos tabla lang din sila doon. Ganon din sa round 3, parehas nilang pinakamalakas na round yun. So, halos tabla lang din sila doon. Pero malinaw na 2 kay Katana. So, yeah, Katana. Yeah. Last to, binoto ko si Invictus. Invictus. Give it short. Round 1, game Invictus. Second round, para Katana. Katana, lakas ka doon. Clearly. Yung third, doon ako na Tabla. clearly kay Katana nun, pero parang nakagawa na Invictus. Siguro kasi yun sa preference mo. So, binoto ko Invictus. Congrats, Katana, lupit mo. Yo, Okay. solid na. Actually, parehas kami ni Isaac na round 1 Invictus, round 2 Katana. Pero yung round 3 kasi hindi niya tinay. Di ba? Parang agawan ng momentum yung nangyari para sa kanya. And yun, nanaig yung momentum ni Invictus sa kanya. Siguro, recency bias na rin yun. Kasi siya yung pangalawang nag-spit eh. Pero round 1 and 2 binigay ko kay Katana. Round 3 Invictus. Actually ang daming underrated lines sa Invictus. Kaso si Katana kasi direkta talaga yung mga lines eh. At saka ayun, direkta tapos na mas na-dissect talaga niya yung overall style ni Invictus. Kaya yun. Pero gandang laban yun, sobra props sa dalawa, pero yun, binoto ko si Katana.
bali, ako yung bumoto rin sa nakaputi. Para sa Joke lang, para sa nakaputi yun. Kumbaga, hindi ko siya pinaround eh. Kasi parehas malalakas round nila eh. Siguro, binilang ko na lang yung mas maraming parang nabulat-lat si Katana sa style ni Invictus. 1 and 2, para sa akin, Katana yon round 3. Pwede ko pang ibigay ng tabla. Pero 1 and 2 talaga Katana. Kumbaga, dun pa lang nakita ko ng lamang na si Katana. Tsaka sa buhok. Gago ka. Ayun, so that's it guys, and agree naman ako sa mga judges dito, and wala namang masyadong violent reaction about doon. Agree kung paano nila nakita at kung paano nila binreakdown yan. So yun lang. That's it guys, and sa tingin ko isang magandang tapatan to sa pagbabalik ko dito sa Flip Top mag-review. Butang ina nyo, pinahirapan nyo ko kagad, hayop. So yun, after nito Flip Top ulit tayo. Kung may time pa ako, baka mag-share ng Husky ako versus Cripplet Topper. Tignan natin yan, panoorin natin yan. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag, pero sobrang dikit ng battle na to either way to. Kung panalo si Invictus doon, maintindihan ko. Kung panalo si Katana doon, maintindihan ko. Pero ayun, ako, I think to justify at na-clarify ko naman sa inyo kung bakit binoto ko si Invictus. Kung bakit binoto ko si Katana. And that's it. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.